sa inyo ay yung nakita niyo na picture, yung laki, yung maliit na bakal po na nakatagos po yung butas niya sa gilid. So, yan po yung i-demo ko po sa inyo at i-sample ko kung paano yun nalukit ng yun lang ang marka niya nakita sa ilalim. Nakita po na yung metal sa lalim po na siguro mga 4 na metro siguro po o 2 metro po. Nakita yung metal po na maliit na nakatagos yung butas sa gilid. So ipakita ko po sa inyo kung ano po yung detalye niya sa area po. Yung nakita niyo po na metal po ay tugmang-tugma po at saka tinawag ko po yung metal maps na ginawa nila po. Sing laki lang po nito yung metal na nakatagos po sa gilid. So ibali po ito yung forma ng metal na may bilog sa gilid tapos may dot po dito sa ilalim. Yung dot niya sa ilalim po, yung dot niya po sa ilalim ay nagpapakita po na 5 guhit po ng metrosan po yung ginawa nila ng measure po. Ni-measure nila sa nakuha nilang measure po is 5 guhit po sa metrosan o scale tape. Pagkatapos po yung butas po na yan numero 5 po yung makapasok na langsang dyan is tugmang-tugma po. Di po siya masyadong masikip po, di siya masyado pong maluwag, kundi tamang-tama lang po, numero 5 po na langsang o pako. At saka 5 guhit po ang yung may dot po sa gitna na yan. 5 guhit po yung pag measure nila, 5 guhit. Tapos po yan pong isa na may bilog po sa gilid, ito po yung ikalawa pong deposit treasure po. Sa dalawang deposit treasure na nakamarking po, isang nakatagos na butas at saka isa lang nakadot po na bilog. So ang ibig po sabihin po sa translation ko po o sa pagbabasa ko po is dalawa pong deposit po yung ibig ipinapahiwatig po nila, kasi ito lang yung nakuha nila sa hukay sa lalim ng 2 metro. Nung tignan po natin dito sa gilid ang marking hanggang ito po sa gilid nito, ito na po sa actual, ito po yung sinabi nila po, ito po yung may nakalagay po dito na parang linya, 2 po ganyan. Tapos kasi pinalinis ko po sa kanila ng maigi, nilinis naman. Tapos ito po yung mga nakamarka po ganyan, nakamarka. Tapos ito po ang nakamarka, ito po sa gitna po ng 2 linya. At saka ito din may nakaguhit po din na ganito, nakaganyan, nakaguhit. At ito po yung naka-imbos po na marking, nakalitaw po itong bilog. Nang sinabi nila sa area po, nagtanong po ako sa area nila. So 2 puno lang po yung sinabi nila. 2 puno lang yung sinabi nila na matandang puno po. So di ko nababanggitin kung anong puno, basta kung nakita nilang video na to, so ikakatuwa nila kasi yung problema po nila is na nagawan ko pa ng paraan at saka na-reading ko na po sa
gamit lang po ng komunikasyon po ng messenger. So ito po yung ipapakita ko sa inyong view na ginuhit nila. So bago po natin ipapakita ko sa inyo yung dalawang puno, is napagitnaan po siya ng dalawang daan. So tignan nyo po itong maigi at saka ito pong nakatagos. Ito tignan nyo pong maigi sa drawing at saka ito sa actual at saka ito din tignan nyo pong maigi. Sa guhit po, ito po yung ibali puno po na ito po yung ground ng lupa. Ito po yung puno na pinutol na. Pinutol na po ito na puno. Tapos po ito po yung isa na puno is mayroon pa po ngayon. Hindi pa po ito pinutol na puno. Ito lang po yung pinutol. Tsaka sa sinabi nila po, ito po yung dalawang puno po is naka-posisyon po siya sa east. Dito po yung east. Dito po yung west. Tapos dito po banda ang sa north, then south po sa dito. Sa sinabi nila, sa gitna daw ng dalawang puno po ay mayroon daw po yung matanda pong daan po dito. Matanda po daw ang daan dito. Yan. At mayroong matandang daan. Yung metal po na nakita ninyo is wala pa po hindi ko po yun pa nakita. Di-describe na lang po pa lang po nila yung ito daw yung puno na dalawa at saka may matandang daan. So distansya daw sa kanila, siguro po distansya po aabot po daw ng 30 meters yung distansya po hanggang galing sa kanilang bahay, kasi yung bahay nila naghukay po sila dito na banda. Ito po yung bahay nila. Tapos yung hukay po nila is andito po sa likuran. Yung hukay nila. At saka yung hukay po nila, yung metal po na sinabi nila na hindi ko pa nakita, dito po daw nila nakuha sa gitna. Gitna ba? Banda? Gilid po. So nung sinabi ko saan yun banda yung hukay ninyo at saan yun nakaposisyon yung metal na kuha, tapos yung metal kung lagyan po natin ito ng kompas, nakaposisyon po siya yung metal sa ganito lang po, dito yung metal nakaposisyon po siya sa southwest yung metal po na nakuha nila, yung nakita niyo yung butas na metal. Sinabi ko po, mayroon pa bang maraming bato dyan? May matandang puno ba sa gilid ninyo? Sinabi po nila wala na daw po. Tapos yun lang daw reference nila is ito lang daw yung matandang puno. So sa dalawang matandang puno po at saka daan lang po yung kanila pong reference din, puno na dalawa at saka reference po nila po itong daanan. Dito po sila naghukay sa kanila kasi yung buhay pa ang kanilang papa po, mayroon daw silang tinusok daw nila ng kabilya yung dito kasi mayroon daw tubig dito, gawan na nila ng atabay. Mayroon daw natusok ng papa nila po, kaya naganap po sila ng detector.
at saka pinaditik nila hanggang ito yung nagawa nilang hukay at saka nakita nila itong bato. Hindi daw nila natunton yung ginamitan ng kabilya ng Papa, tinusok sa maliit pa sila. Hindi nila nakita, akala daw nila doon na, pero wala na, hanggang umabot po sila ng 20 feet po ata yung trabaho nila. 40 feet siguro, rather po. Nang nakita nila po, ito na yung sinabi ko sa nila na linisan nila yung metal para matunton ko o makita ko po yung sinasabi nila. Sinabi ko punta sila sa dalawang puno at saka nakaposisyon daw, sabi nila is nakaposisyon sa east and west. So ibig sabihin yung daan po is nakapunta po siya sa north, yung matandang daanan. Pero sa ngayon po, yung bagong daan po is nakahilata na po sa east and west po din. Ito na po yung new road. At ito po yung old road. Nang nakita ko na po yung metal, so inalisa ko po ng maigi. Binasa ko po ng maigi, tsaka nagtugma-tugma na rin yung mga prospect po nila, at saka yung komplikado po yung pag-reading kasi yung komunikasyon po is cellphone lang at saka gamit ang messenger. Ayun, hanggang sa dito na ginamitan ko po ng marking. Sinabi ko, tusukan niyo po itong butas. Tusukan niyo po itong butas kung ano pong metal po yung makapasok dyan, numero 2 ba na langsang o etc. Sinabi po nila numero 5 po na langsang is tugmang-tugma po, hindi po siya masyadong masikip, at saka di tama-tama lang po, di siya maluwag, kundi tamang-tama lang po talaga. So number 5 po na langsang, number 5 po na pako po yung nakuha o langsang po sa Bisaya. Sinabi ko po sa kanila, tignan nyo sa gitna ng bilog dito, tignan nyo yung kung nililinisan niyo ng maigi, tignan nyo sa gilid kung mayroon bang dot o binutasan ba sa gilid, kasi mayroon dyan. Sinabi ko sa kanila yun. Nang tinignan nila, nakita nila yung dot nakalagay daw sa gilid na part, pero ito yung nakuha nilang metal, hindi nila naalam kung anong posisyon nakuha nila. Hindi nila alam. So yung dot na nakita nila dito sa gilid is mayroon nga, nagtugma nga sa sinabi ko. Hanggang sa sinabi ko sa kanila, kumuha kayo ng kahit na maliit na stick, tapos i-measure na yung dito sa top ng butas sa ibabaw, at saka i-measure nila kung anong ilang pong point yung makukuha nilang measure. So sinabi nila po is 5 guhit po sa scale tip po o metrosan, yung sa baglis po ng metrosan 5 guhit po yung sabi nila. Kung sure na ba yan? Sabi po 5 guhit, hanggang sa sinabi nilang guhit 5, at saka 5 numero sa pako po yung ginamit nila. So ibig sabihin po 5 metro po yung lalim ng hukay na binaon po nila na
deposit treasure po, hindi po doon sa 10 metro po, kasi 10 metro na daw yung lalim nila. Sa 10 metro na lalim nila, nakita po nila yung bilog po na mga dahon na nilagyan ng mga maiitim na bagay o parang alkitran po o uling. Dahon po ng ito pong dahon sa matatandang puno na dalawa, yung nakita nila na dahon doon sa ilalim sa 10 metro. At saka sa dahon, sa describe po nila, nakuhaan po nila ng sa 8 metro po, nakuhaan po nila ng paa po ng tao. Paa na medyo na po malapit na pong mabulok. Yung iba po nabulok na. At saka doon sa 10 metro, nakuhaan po nila ng kahoy po. So ito po yung kahoy nga nakita nila. At saka ito po yung mga marking po ng kahoy nakita nila. So tignan niyo pong maigi. Hindi daw nila din alam kung ano po ang posisyon niyan, pero sinabi ko sa kanila na ang posisyon niya ay pabalik. So huwag na kayong continue magdiging hanggang pa sa ilalim o aabutan pa niyo ng 12 meters, kasi yung buho po o butas na nakuha nila na metal is yan po yung hukay nila ngayon. Kung mag-continue po sila tapos walang dot po na nakasigunda sa ilalim po, ang ibig sabihin po yan is walang treasure po, likoy lang po yung papuntahan nila. Yung last marker po, yung puno ng kahoy at saka yung dahon po ng matandang ng puno at saka yung tao po na paa ng tao. Ang ibig po ipinapawatig is pointer to treasure deposit po. Ibig sabihin po kanila na pong nadaanan. At saka marker po na poison or danger po yung ibig sabihin ng nakapunta doon, kasi sinabi nila mayroon daw landslide po sa parte po sa east, tapos din mayroon ding malakas na tubig na bumugwak galing sa ilalim, kasi yung may clay na nila nakita doon sila nila tinusok, malalim daw yung tusok nila sa clay, tapos pagkuha nila mayroon daw tubig na lumabas, at saka mayroon pong buhangin po na maitim ang kaya pong kulay. So sinabi ko, stop na kayo dyan kasi delikado yan. Hanggang sa dito sa ibabaw, sinabi ko sa kanila, nireading ko na ito, pakita nyo sa akin yung angle ng metal, tapos i-translate ko sa inyo kung paano kukunan natin to ng ang medyo po sa tansya ko lang po aabot po ng 2 po at saka 4 na oras, pero sa mga komunikasyon po aabot po siya ng 2 o 3 araw po yung bago po na tapos po ito, at saka yun tugmang-tugma po sa actual. Nang pinakita nila yung metal sa akin, ito na yung hugis niya. At saka ito yung matandang puno. Pinamissure ko po sa kanila, tapos tugmang-tugma po, at saka ito yung marking na rod. At saka ito yung bahay. So yung ginawa ko, measure po dito. So sa measure po ng 2 matandang puno po, ay kukuha po siya ng mga kibali po 90 degree east and west po, pero yung measure po nila, kasi cellphone lang gamit, 278 degree po yung measure nila sa east and west, kasi pina-target ko yung 2 puno, 278 degree po yung nakita na measure nila. Tapos po yung hukay nila at saka yung bahay o metal yung nakuha nila, pinamisure ko na rin po dito sa west na puno na pinutol. Pinamisure ko po dito hanggang sa ilang nakuhaan sa metal.
Pinammeasure ko po ito dito. Hanggang sa nakuha nila ng measure din po. Nagtugma po siya sa north 360 degree. North po. Pointer to north 360 degree. Hanggang sa dito din sa sa puno na isa na hindi pa pinutol. Pinammeasure ko din po kasi sa kanila, pinatarget ko po sa kanila hanggang dito. So nakuha po nila na measure o yung measure po is 290 degree. Ayun po, 290 degree. Hanggang sa nakita ko po ito yung metal. Yan na metal. So in-sketch ko na po. Yan po ang kalabasan sa sketch. Tapos dalawang deposito po yung nakuha o nakita. Tapos yung hukay po nila, ito po yung hukay nila dito. Yung bilog na naka-emboss, ito po yung hukay nila na nakuha ng metal. Tapos yung deposito po is maliit lang ang diferensya sa kanilang trabaho. Dalawang deposit po. Kasi tugmang-tugma po yung, tignan nyo po yung forma ng metal po sa ibabaw, di ba? May naka-linya po na parang pakipot po. Ibig sabihin po is daan, road marking. At saka ito po yung dalawang may mga dot po. Iyan po yung mga puno na matanda. Kasi pinammeasure ko sa kanila at saka yun sa kanilang trabaho is tugmang-tugma po sa kanilang trabaho. At saka yung dalawang deposit po na sinabi ko na mayroong dalawang maliit na X dito. Kung tignan nyo yung marking. Dalawa po ding dot po sa tagiliran ng kanilang trabaho. Dalawang dot po. Kaya po tugmang-tugma. Kung anong posisyon po ng dot sa ibabaw na ito yung malaking butas po na nakalusot po sa ilalim. So ito po yung walang butas. Pareho rin din po ang layo at saka ang angle niya at saka doon sa ilalim dito sa dulo ng metal. Tignan niyo po yung metal. Yan po. Kuha ko po ng eksakto pong detalye hanggang sa sinabi ko at saka pinammeasure ko sa kanila. Tugmang-tugma na po yon lahat. At saka doon na po, na-solve na po yung sinabi ko sa kanila at saka pinaklaro ko po sa kanila na ito yung old road. At saka hindi ko po sinabi sa kanila nga mayroon po yung nakalibing po dito na muhon po sa gitna ng daan. Hindi ko na sinabi sa kanila kasi yung daan ngayon is maliit na, daanan na lang ng tao at saka marami ng bahay nakapalibot. Doon na lang sila sa kanilang likuran naghukay. So, yan lang po ang ibig kong gustong malaman nyo. So, bago po kayo umexit sa video ito, so please po subscribe po and like and